Magandang araw! Ito ang Lecture 2.4 Quadratic Equations. Ang quadratic equation ay equation na degree 2. Ang general form ng mga quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals 0, kung saan ang a ay hindi equal sa 0. Para masolve ang quadratic equation, hanapin natin ang mga root nito. Ang mga root ay ang value ng x na magpapatotoo sa equation. Ang mga quadratic equation ay may isa o dalawang root. May dalawang pangunahing paraan ng paghanap ng root ng quadratic equation. Una rito ang factoring. Para mag-factor ng quadratic equation, una munang i-rearrange ang equation sa general form na ax squared plus bx plus c equals 0. Dahil parehong integer ang a at c, maghanap tayo ng mga factor ng a and c na magiging binomial na kung i-multiply ay lalabas ang equation hinahanap natin. Bilang halimbawa, subukin natin i-factor ang x squared plus 5x plus 6 equals 0. Kung ikukumpara natin ito sa general form ng mga quadratic equation, makikita natin dito a equals 1 at c equals 6. Dahil a equals 1, dalawa lang ang mga posibleng factor nito. 1 at 1 at negative 1 at negative 1. Pero dahil positive ang a dito, sapat nang tignan na lang ang mga positive na factor. Sa makatuwid, alam na natin na mga factor ay nasaan yung x plus something. Susunod nating hanapin ang nawawalang term sa pamamagitan ng pa-factor sa c. Dahil c equals 6 rito, ang mga posibleng factor ng c ay 1 at 6, 2 at 3, negative 1 at negative 6, at negative 2 at negative 3. Ngayon, pwede natin gamitin ang trial and error para makita kung anong pares ang gagana. Subukin muna natin ang x plus 1 at x plus 6. Alalahanin ng FOIL method sa pag-multiply. First, outer, inner, at last. Ang x plus 1 times x plus 6 ay equal sa x squared plus 6x plus x plus 6 na equal sa x squared plus 7x plus 6. Dahil di yun gumana, x plus 2 at x plus 3 naman gamitin natin. Kapag i-multiply natin ng dalawa, makikita natin lalabas ang hinahanap nating expression. Sa makatuwid, ang mga factor ng x squared plus 5x plus 6 ay x plus 2 at x plus 3. Para mahanap ang mga root, i-equate lamang natin ang dalawa sa 0. Makikita natin na ang kalalabasan ay x equals negative 2 o x equals negative 3. Kung i-plug in natin ang mga value na to sa original equation, masasatisfy ang equation. Susunod nating tatalakayin ang quadratic formula. Ngayon, hindi laging madaling ma-factor ng isang quadratic equation at hindi rin laging whole number ang root. Sa mga ganong pagkakataon, ang mas mainam gamitin ang quadratic formula. Ang quadratic formula ay x is equal to negative b plus minus b squared minus 4ac all over 2a, kung saan a, b, at c ay ang mga coefficient ng general form ng quadratic equation. Bilang halimbawa, subukin nating hanapin ang mga root ng x squared plus 4x plus 5. Pansinin hindi madaling i-factor ang expression ito. Kung subukin natin ng x plus 1 times x plus 5 or x minus 1 times x minus 5, makikita natin hindi lalabas ang hinahanap nating resulta. Kaya bagkus gamitin natin iyong quadratic formula. Pansinin dito, a equals 1, b equals 4, at c equals 5. I-plug in natin ito sa formula at ang lalabas ay negative 4 plus minus square root of negative 4 all over 2. Pansining may negative number sa loob ng square root. Sa makatuwid, may imaginary number ang lalabas na root. Halalahanin na sa anumang positive real number d, square root of negative d ay equal sa square root of d times i. Kaya ang lalabas ay negative 2 plus minus i. Kaya ang mga root na equation ay negative 2 plus I at negative 2 minus I. Dito nagtatapos ang Lecture 2.4. Maaari na kayong tumuloy sa susunod na lecture ng Algebra Module.